natin ng suka. Ganito ako maglagay ng suka dyan. Simple lang. Yan. Kailangan, para yan ay mapalambot nyo, ganyan lang. Kailangan patuyuin nyo yan. Diyan sa saras. Yung suka niya, kailangan mapatuyo nyo yan. Bago nyo, mamaya natin tingnan ang proseso. Isang simpleng paksiw. Paksiw naman na liempo. Liempo naman yung gagawin natin. Bili lang ako niya ng kalahating kilo. Lagyan natin ng sibuyas at bawang. Natin ngayon ay purong paksiw. Puro may suka. Ito, ilalaga din natin to puro suka. Paksiw yan na liempo. Mas masarap sana nito kung paksiw na pata. Lagyan natin ng asin. Asin. Depende yan sa lasa nyo, sa panlasa nyo. May na natin dagdagan ng asin kung kulang. Mulan. Yan lang natin sila pamulan. Diba? Ngayon pa lang, unang kulo pa lang, pero tingin nyo masarap na agad siya. Diba? Yan lang mga simple yung luto natin ng lola niya. Ayan po, malapit na siya matuyo. Well, i-share ko lang sa inyo. The time nung ako ay may kainan, may maliit akong restaurant. Ito yung pinaka mabilis naming ibenta. Yung dinuguan at saka ito. Paksiw na pata. Mahal kasi ang pata, kaya sobrang laki naman, hindi naman namin mauubos. Kaya ito na lang liempo ang niluto ko ngayon. Ito po ang pinaka the best. Pag kayo ay sawa na sa mga adobo or kaldereta, ito, paksiw. Hindi ito nakakasawa. Ang sarap nito ng sabaw. Ito ay pinatutuyo ko lang sa suka. Lalagay muna natin ng purong suka. Ito, wala itong kahit konting tubig. Yan, makumpleto sa rekado. Hindi pa ka natuyo yan, saka mo siya dadagdagan ng tubig, ng galunggong. That time na may kainan ako, may restaurant ako, ito rin yung pinakamabili. May konting luya, may bawang, may sibuyas. Wala akong nabiling sili, nalimutan ko. Kaya kung gusto nyo may sili, pwede nyo lagyan din siya ng sili, diba? Same lang rin po siya ng gagawin. Napatutuyuin mo na siya sa suka para mabilis lumambot yung tinik niya. Yan po, malapit na siyang matuyo. Halo-halo lang natin para magkalasa. Ito pagka ganito, napakasarap nito pagka ito ay naluto na. Promise. Hintayin lang natin siya matuyo. Nakatiis bumili talaga ng sili para may design naman siya. Ganon din yung ginagawa ko, pinatutuyo, pinakukang ko rin siya. Patutuyan lang siya sa suka and then papalitan ulit siya natin ng tubig. Guys, ang bango na niya. Oh, hindi pa yan luto ha. Ang bango, sarap. Pero hindi pa yan luto, matigas pa yan eh. Kailangan pa natin ilagay. O diba, kung pa lang yan, kasi ang tawag dito sa amin sangkotsa. Kita mo naman ang lasa kan. Sarap na. Yummy na. Pero hilaw pa yan, hindi pa yan luto. Dahil kulang ang lasa, dagdagan natin ng asin. Ito natin matuyo-tuyo na kaunti na. Ganyan din yung ginagawa. Para yung paksiw eh. Kaya yan. Para din yung way na ka natin. Tayo hindi natin matuyo. Pinakukang sa asin. Dagdagan natin ng asin. Kasi dagdagan pa natin ng tubig yan. Tuyo na. Nangangamoy na ang bango. Nakakagutom yung amoy niya. Sarap-sarap na kainin. Pero hindi pa yan pwede. Ganyan ha, kung gusto nyo na ang inyong niluluto ay hindi makaramdam ng langsa yung kakain or lasang kung ano, ay ganyan ang gawin nyo. Promise. Ito the time na nag-restaurant ako, ganyan ang ginagawa ko. Po, kaya dadagdagan natin siya ng tubig.
Depende yan sa gusto nyo sabaw. Nang kumulo, and then lalambot na yan. Medyo matagal-tagal. Ito, konti pa to. Okay, wait lang. Yan, di ba? Kapit na rin siya. Lagyan ng tubig. Alam mo yung amoy pa lang, magigising ka kahit tulog ka. Ang sarap. No, hindi ka makakaramdam ng langsa kasi yung sa mga nilalagay natin ingredients. Patik. Ano lasa? Hindi maalat? Maalat. Yan nga, sabi niya maalat daw. Ganito lang ang diskarte. Pagka sinabi niya maalat, nadagdagan natin ng suka. Ano lang. Pag tinikman nyo yan, hindi na yan maalat. Ganun lang ang pagtitimpla ha. Tikman mo kung maalat pa siya. Anong lasa. Tinuturuan ko siya magluto. Masarap na? Masarap na? Lalambutin na lang natin. Yan ay tapos na. And yun ay sawa na kayo sa mga pang-ulam na ganyan lang. Masarap. Kung tinubigyan ko na. Tayo lang natin lumambot ang tinik. Ilang oras yan. Ilang po.